1, 2, 3, come on! Kain tayo guys. Chocolate. Nakakapagod. Tuyo ako ng buhok. Tanggalin ko na. So guys, okay lang ba kayo? Mag-stressan ang sarili niyo. So, merienda. Kung alin lang dyan. So guys, kumusta kayo? Huwag natin istressin yung sarili natin. Kasi, lahat naman tayo may problema. So, ganito yun guys. Gusto ko kasi makisali sa mga komentan. So, medyo napapagod na ako mag-type. Kaya, ang gagawin ko po ay magla-live na lang ako. So, magsasalita na lang ako through live kasi nakakapagod makipag-komentan, diba? Mag-comment, mag-type. So, ganito yan guys. Lahat naman tayo may pinagdadaan ng problema. So, kailangan lang natin gawin ay magpakatatag tayo. And, kailangan lang natin is we have to accept the reality. Kasi yun ang pinaka mas magbibigay sa atin ng kumbaga kapanatagan ng ating kalooban kapag tanggap natin ang realidad ng buhay. So, lahat naman tayo guys nagkakaroon ng problema. And it's a part of our life. So, ganito yan guys eh. So, although hindi ako nagpapakabanal, kailangan natin tanggapin yung realidad and we have to magpakatatag lang tayo. Kailangan natin tanggapin yung realidad and then most of all is we have to pray. Kasi ang dasal guys, ito yung nagbibigay sa atin ng kumbaga ng mainit eh. Namapawis ako. Yung dasal guys, ito yung nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng ating kalooban. So magtiwala lang tayo kay Lord. Although hindi man tayo perfectong tao or lahat naman tayo nagkakasala, diba? Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan, ng mali. Kasi tao lang tayo at hindi natin kayang pantayan yung pagiging perfecto ng ating Diyos. So, hindi ako nagpapakabanal guys. Actually, isa rin ako sa mga makasalanan. So, kagaya nga ng sinabi ko, ang dasal, ang ating pinaka sandata sa ating buhay para malagpasan natin lahat ng ating pagsubok. So, ganito yun guys. Ngayon, sa social media, so, marami akong nakikitang mga tao na nagtatalo-talo, na
na kumbaga nag-uusap-usap sila, nagtatalo-talo sila. May mga makikita ka na mga comment. So, sa mga comment, makikita mo sila na, bakit ka nandito? Kung ayaw mo makita yung ganito, ganyan, doon ka, umalis ka dito, doon ka pumunta sa ganyan. Huwag ka dito, bakit ka nandito? Bash ka ng bash, basher ka eh. Yung ganyan, di ba? Makikita mo yung mga, makikita mo sa kanila yung nagkakagulo sila. Kasi nga, kanya-kanya tayong opinion eh, kanya-kanya tayong prinsipyo, kanya-kanya tayong, pagdating sa social media. We are talking about social media. So, lahat tayo may karapatan. May karapatan magpahayag ng sariling opinyon. Karapatan natin magpahayag ng ating saloobin. And that is, a power of speech. Yan yung tinatawag na power of speech. So, karapatan natin yan, guys. So, if you are in a social media, wala kang karapatan na pagsabihan yung isang tao na hindi ka dito eh. Dapat wag ka rito kasi amin to. Basher ka ng bash ganun, di ba? Nagagalit yung iba, ganyan. Kasi meron tayo kanya-kanyang iniidolo, kumbaga meron tayong kanya-kanyang idol. Meron tayo kanya-kanyang gusto. So as a part of the social media, lahat tayo may karapatan mag-comment, magbigay ng opinion. So it's either you are a basher or umiidolo ka ng isang tao. Karapatan mo yan. Lalo na kung ang post ay nakapublic. So ibig sabihin, lahat ng tao may karapatan mag-comment. Halimbawa, itong page na to, lahat ng dito ng tao sa page na to, so puro pro, halimbawa sabihin natin puro pro o puro anti o puro basher o puro idol nila, lahat yun. So once na i-share mo yun sa social media, kung ano man yun, lahat ng tao na makakakita sa newsfeed yan, either basher man, lahat sila may karapatan mag-comment. Kaya wala kang karapatan na pagsabihan yung isang tao na umalis ka dito, bash ka ng bash yan. Yung ayaw mo makita yung ganito, ganyan. So opinion niya yun. And ikaw na bilang commentator, wala kang karapatan na pagsabihan siya na ganyan. Kasi, in the first place, guys, lahat tayo ay basher. Dumarating sa point na nagiging basher tayo. Lahat tayo basher, diba? Example halimbawa, idol mo, binash ko. Hindi ba magagalit ka? Di ba magagalit ka? Magre-react ka, magsasalita ka ng ganito, ganyan. Ngayon, kapag yung idol ko, binash mo, magagalit din ako sa'yo. Na ganito, ganyan. So, magbibigay din ako ng opinion ko, ganito, ganyan. So, lumabas na pareho tayong basher. Basher ka, basher din ako. Basher ako ng idol mo, basher ka ng idol ko. Ganun lang yun. So, sa social media, kailangan natin maging patas. You know? Kailangan natin pagdating sa social media, maging tayo, maging sports tayo, guys. So, sa social media lang, kailangan, kapag nag-comment ka, nakahanda ka rin. Halimbawa, nag-comment ka, o may nag-reply. Dapat nakahanda ka rin kung paano ka magre-response at kung paano mo paninindigan ang bawat salitang binibitawan mo. And remember, guys, we have the press freedom or freedom of the media. So, karapatan natin bawat isa
na magpahayag ng ating sariling opinion sa media. Ang kailangan lang natin gawin, ang hindi lang natin kailangan gawin ay yung manirang puri tayo or yung tinatawag na paninirang puri, or kasi pwede tayong magkaroon ng, pwede tayong makasuhan ng ng kasong libel sa pakikialam ng buhay ng ibang tao. So paninirang puri yun, guys. Hindi natin pwedeng pakialaman yung buhay ng ibang, yung manira tayo ng puri, I mean. Kasi yung paninirang puri, hindi na yung kasama dun. Kumbaga personal problem yun. So makakasuhan ka ng defamation o yung tinatawag na kasong libel. So kailangan yung sa ganyan sitwasyon, ilabas mo yung galit mo dun sa kapwa mo na personal. Huwag mo isasama sa social media. I mean, paninirang puri. Wala kang karapatan nun. Yun ang hindi mo pwedeng gawin sa social media. Pero may karapatan ka magbigay ng saloobin mo. Kasi we have the power of speech and that is our rights. And pagdating sa media, mayroon tayong tinatawag na press freedom or freedom of the media. So, pwede kang magsalita kasi power of speech mo yan. Ngayon, guys, mapupunta tayo. So, intro ko lang to, guys. Kasi ako napapagod na ako magsulat, guys. So, ito lang naman, guys, is opinion ko lang. So, dito sa gagawin ko ito, guys. So, alam ko na masakit sa lahat. I mean, sasabihin ko na ito, guys, kung ano yung magbibigay ako ng opinion about sa pagpapasara ng ABS-CBN. Ako, guys, dati, noon, bilang bahagi ng ABS-CBN. As naging part ako ng ABS-CBN actually. Kaya lang, ay ganito yan, guys. Actually, marami akong mga paboritong napanood. So, guys, marami akong mga napanood sa ABS-CBN. Marami akong paborito dyan. So, maalala ko yung Shake, Rattle, and Roll. So, isa yan sa mga pinapanood ko na horror kasi maganda talaga siya. Promise. And then, yung mahilig ako manood ng mga superhero. So, hindi ko alam kung ABS-CBN to. Kasi actually, ako nga naman, guys, wala akong binipiling network. So, lahat pinapanooran ko. Kung saan may magandang panooran, pinapanooran ko. So, mapa ABS-CBN, Channel 5, or GMA7. So, lahat yan, guys, napapanooran ko. Actually, wala akong fanatic. Hindi ako fanatic na tao. Yung sasabi mo, ABS-CBN, ano ako yun, ganito. So, ito yun, guys. Paborito ko dyan yung mga superhero, saka yung mga horror. Kagaya ng, ano ba ito? Mask Rider Black. Talagang number 1 ako. Yung talagang addict ako dyan, guys. Ang ganda talaga niya. Ang gwapo. Gwapo talaga siya. Gwapo siya ni, si Robert Akisuki. So, crush na crush ko yun noon, si Mask Rider Black. Yung mga Shider, yung Ultraman, marami. So, marami ako pinapanood yan, guys. So, tumagal din ako sa ABS-CBN as viewer. So, ngayon, guys, ganito yan, guys. So, I mean, ito pa. Marami pa ako dyan iniidolo na artista. Pero hindi talaga ako fanatic. Actually, pag may makita lang ako na artista, ako kasi yung tipo ng tao na pag nagustuhan kita, idol kita. Pero, madali akong ma-discourage. Lalo na kapag yung idol ko na nag-iba yung ugali niya. Or, madali rin ako magsawa sa artista. Actually, hindi ako ganun ka, So, ayun, guys.
mapunta naman tayo dito sa pagpapasara ng ABS-CBN. So, alam ko sa inyo, marami ang apektado, lalo na naglingkod ng ilang taon, napakahabang taon. So, naglingkod kayo sa loob ng ano na yan, ng kumpanya na yan. So, nakakalungkot guys, lalo na yung mga nawalan ng trabaho. So, kasi ako, ramdam ko yan guys eh. Ako bilang isang worker din, nalulungkot din ako pag nawawalan ako ng trabaho. So, I feel you guys. Ramdam ko kayo. Lahat naman tayo nakakaranas ng ganyan. Kahit ako nga nagtatrabaho ako sa mga factory worker. Nagtrabaho na rin ako ng katulong dyan sa Pinas ha. And mostly, nagtrabaho ako sa mga factory. So, hindi naman kalakihan yung sahod. Maliit lang siya actually. Pero kung ano yung mga hinihingi ng agency, ganito ganyan, meron kaming ganito ganyan, may SS ganyan. Actually, hindi ko na inaalam eh. Basta ako sumahod, okay na sa akin yun. Masaya na ako dun guys. So, maliit man yung sinahod ko, malaki. Wala akong reklamo, hindi ako nagre-reklamo. Minsan nga, yung huling napasukan kong factory, minsan nagsa-shutdown kami ng ilang araw. Pero never ako nagreklamo. Alam mo, ang ginagawa ko, nagtitipid ako. Kasi nagbo-board ako ng bahay. So, nagtitipid ako, super tipid. Minsan nga, kumakain na ako ng isang itlog. May kanin lang ako. Kunting kanin lang yung kinakain ko. Tapos may itlog, okay na ako yan. Tapos inom na ako ng maraming tubig. Kasi nagbabayad pa ako ng boarding house. So, mas mahalaga sa akin na bayaran ko yung boarding house ko. Kasi, pwede ako mapatalsik dun sa bahay nun. Mapaalis ako pag hindi ako nagbayad. Diba? So, yun ang pinaka-importante sa akin. Yung super tipid ako kasi kailangan ko mabayaran yung aking boarding house. Pero mabait naman kasi may-ari. Tapos yun guys, ito nga, ramdam ko kayo guys, lalo na marami ang nawalan ng trabaho. So, sa mga artista, dami, apektado. Tapos yung mga maliliit na empleyado. So, lahat apektado guys. Lalo na napamahal kayo sa network na yan. 'Di ba? Alam ko nararamdaman nyo. Nararamdaman ko kayo guys. Alam ko yung pakiramdam nyo, yung inilalabas nyo yung nararamdaman nyo. Karapatan nyo yan. Kasi, tayo, bilang isang yun nga yung tinatawag na power of speech, kailangan natin ilabas kung ano yung nararamdaman natin. Pero ito kasi guys, yan ito yung pinaka-main, pinaka-main reason. Kumbaga, pinaka-basic na, na problema ng ABS-CBN. Una, ito yan Bakit napasara ang ABS-CBN? So, diba, kumbaga, kung iisipin mo, unang papasok sa isip mo, baka may problema. Diba? So, basic yun, guys. Kapag sinarado ang isang kumpanya, may problema. Yun yung pinaka dun guys. Basic yan Pinaka main reason. May problema siya. Kasi hindi siya mapapasara kung walang problema. So ito ang akin lang. Ako, wala naman akong hindi naman ako nagagalit or whatever. Ang akin lang, suggestion ko lang to guys. In the first place, sa mga artista o sa mga tao, kasi ito lang masasabi ko guys. Opinion ko to Kanya-kanya tayong opinion guys So, ito yung masasabi ko Sa akin, sa part ko, nagsara yung ABS-CBN. So, may problema siya. Yun ang basic siya. Main, reason, may problema. Kung bakit siya napasara. Ngayon guys, ito yung ko suggestion huwag niyong sisisihin ang gobyerno ng pagpapasara ng ABS-CBN. Kasi, in the first place, yung management ng network ang may problema.
Hindi ang gobyerno, hindi ang presidente. Guys, hindi si Presidente Duterte ang may problema, yung company nyo. Sila yung kailangan yung tanungin, sa kanila kayo maghingi sa kanila kayo maghinaing. Sa kanila kayo makiusap na ganito boss ang dami na apektuhan. Makiusap kayo sa kanya, bakit naman ganito boss, biglang napasara yung kumpanya natin, bakit ang dami na apektuhan. So kausapin nyo yung management nyo. So ang akin lang sa mga artista, kasi ako humahanga ako sa inyo, actually hinahangaan ko ang ilang artista sa inyo. So huwag nyo i-direct sa screen na humihingi kayo ng sa taong bayan na ganito ganyan yung sinasabi nyo, pati yung taong bayan nadadala na rin. Actually guys, walang nakakaalam kung ano ang main reason kung bakit napasara ang ABS-CBN. Kasi kahit ang mga tao hindi nila alam. Actually yung mga commentator dyan, mga bumabase lang sila sa mga nababasa nila, sa mga napapanood nila, sa mga copy-paste. Alam nyo yun guys? Bumabase lang sila dun, but the truth, they doesn't know what is the real problem behind. So, naghihimagsi ka na hindi mo alam kung anong problema. Kasi in the first place, yung may-ari ang nakakaalam nun, yung presidente, at yung mga taong involved sa legal issue niyan. Na yan. So, diba? Kasi minsan, sasabihin nila, nagmamagaling, ganito ganyan. Andiyan na tayo mga nagmamagaling, hindi naman sila, mga graduate ng ganito niya. Kala mo, di ba, ganyan mababasa mo, ang daming legal analysis, ganito ganyan, di ba? Mga legal analysis, yung feeling mga lawyer, yung ganun, di ba? So, marami kang maririnig sa ganyan. But the point is, bumabase lang sila sa mga nababasa nila, sa mga napapanood nila. Bumabase sila dun, kaya meron sila ipinaglalaban. Pero ang hindi talaga nila alam kung ano yung pinaka main reason nung company. At ang sambayan ng Pilipino naman, sa mga guys, hindi ko kayo pero sa part ko lang sa mga taong bayan naman, mga artista na ganito ganyan, sinasabi ng artista na yung taong bayan, paano na yung taong bayan, nagsara yung ABS-CBN, maririnig ka na, kasi bakit kasi kailangan pang isara yung ABS-CBN, bakit kasi hindi unahin yung ganito ganyan, may mga ganito ganyan na problema, bakit yung i-involve yung ibang problema sa ABS-CBN? Kumbaga ibang problema yung ABS-CBN, di ba? So, ito muna na ABS-CBN, ang harapin nyo. Huwag nyo isama yung ibang bagay na, bakit kasi inuna yung ABS-CBN na marami nagpapasaya na sambayan ng Pilipino? So, ngayon, ang sambayan ng Pilipino, dahil sa mga sinasabi ng mga artista, na ganito, ganyan, so, naapektuhan yung sambayan ng Pilipino, you know why? Kasi, ang mga Pilipino, doon lang sila nagkakaroon ng kumbaga yun lang ang nagiging libangan nila. So, mawawala pa. 'Di ba? So, kaya affected din sila. Pero ang totoo, wala silang alam sa problema ng ABS-CBN. Ang akin lang, sana ayusin yung problema kung may problema. Huwag na tayo magganito, ganyan. Kailangan pa natin kuhanin ang simpatya ng sambayan ng Pilipino. Kailangan ayusin natin ang problema. Sabi nyo nga, 'di ba, mayroon pang nagsasabi na sana magkaisa tayo sa gitna ng krisis. Hindi yung ganito ganyan na nagsasabi pa na yung ABS-CBN malaki ang naitutulong sa dapat nagkakaisa na lang, wag ganito ganyan, nagkakaisa na lang. Yes, yan ang dapat, magkaisa. Yan ang dapat, yan ang masarap pakinggan, na sana magkaisa ang buong Pilipino, ang sambayan ng Pilipino.
na sana magkaisa. Yun na nga sa gitna ng krisis kailangan tayong magtulungan at magkaisa, na isinisigaw nila yung ABS-CBN na ganito ganyan. Guys, nung si Duterte ba, nung si Pangulong Duterte ba, nung sinabi niyong oust Duterte sa gitna ng krisis, di ba? So minsan kasi guys, yung mga sinasabi natin, minsan iisipin din natin yung mga consequences, kung ano ba yung mga pwedeng maidulot nito na ganito ganyan, na alimbawa nagsasalita ka laban sa ano mo, pero hindi mo naman nakikita yung ibang yung ibang problema, na ito nakapagsalita ka ng ganito ganyan, gusto mo pala nagkakaisa, bakit sa gitna ng krisis na tulungan nyo kami na ganito ganyan, magkaisa tayo. Pero pero si Pangulong Duterte nagkakaisa, kayo na gusto nyong pababain sa gitna din ng krisis, di ba? Huwag ganun. Yun na nga ang sabi, magkaisa tayo pero paano tayo magkakaisa kung hindi naman tayo magtutulungan, di ba? So yun na nga, mapupunta tayo dito. So ito na nga about sa ABS-CBN. Doon naman sa mga tao na naghihimagsik, guys, sa mga kababayan ko, kasi ako bilang isang mamamayang Pilipino, gusto ko rin makibahagi sa ganitong ganitong sitwasyon, kasi bilang isang mamamayang Pilipino, lalo na kung involved ang gobyerno natin, alam nyo guys, hindi lahat kailangan natin isigaw sa ating Pangulo, hindi lahat kailangan natin iasa sa Pangulo. Kasi nag-iisa lang siya guys Kaya nga mayroon siyang mga sangay-sangay, di ba? Sangay-sangay kasi magmula sa taas, iuutos niya sa mga pababa yan Sangay-sangay. So nag-iisa lang ang presidente natin. Huwag natin sisihin siya ng sisihin. Imulat natin yung ating mata. Huwag puro sa presidente. Ngayon, ang masasabi ko sa mga tao na ganito ganyan, na naghihimagsik, wag na kayong mag-away-away. Kasi in the first place, wala naman kayo alam sa problema ng ABS-CBN. Affected kayo kasi pinapanuuran nyo, nakisyulibangan nyo. Guys, gumising kayo. Imulat nyo yung sarili nyo. Ngayon shutdown ng ABS-CBN. So imulat nyo ang sarili nyo sa ibang bagay na pwede pang magpasaya sa inyo. Huwag nyo i-focus ang sarili nyo sa isang bagay lang. Kasi kapag nawala yan, masasaktan kayo, ma-stress kayo. Diba? Huwag nyo i-focus ang sarili nyo sa isang bagay. So, ngayong nawala ang ABS-CBN, huwag kayong maghimagsik. Pagtuunan nyo niyang pansin, pagtuunan nyo ng pansin ang ibang bagay na pwede pang makapagpasaya sa inyo. Kasi baka makalimutan nyo na maging masaya dahil nakatuto kayo sa ABS-CBN. So, diba? Ganito yan guys ilologic ko kayo Dahil natin sa logic. May pa-logic din tayo pag may time. Ganito yan guys Idaan natin sa love. Diba? Sa love. Diba sa love, nagmahal ka, itinutok mo yung pagmamahal mo sa isang tao. Kapag as in talagang umikot yung mundo mo dun sa isang tao, wala ka nang ibang makita kundi siya lang. So ngayon nawala siya sa buhay mo. Di ba masakit? Maghihimagsik ka, lalaban ka, lalo na yung may mga asawa. Maghihimagsik ka, di ba? Paglalaban mo ang karapatan mo, ako ang asawa niyan. Di ba? Magpapatulfo ka or di ba? Pupunta ka sa tulpo para magreklamo ka, di ba? So ganito yan, guys. Ayun nga, so pupunta ka sa tulpo, magrereklamo ka. So ganito yan guys, kung may problema ang ABS-CBN, meron naman tayong batas. So doon sa batas, sila ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin
o ano ba ang pwedeng gawin para maibalik yung pag-ere ng ABS-CBN. Dapat yun ang asikasuhin nyo, guys. Wag yung kung ano-ano yung mga sinasabi nyo na ganito ganyan. Actually, wala kayong alam. Wala kayong alam sa problema. So, batas. So, ito na yun, guys. Ilologic ko, ha. Yun na nga. So, ganito yan. Sa love, kapag nagmahal ka, hindi mo dapat binibigay lahat ng pagmamahal mo dun sa tao. So, kailangan 50% lang. Huwag mo ibuhos yung pagmamahal mo. Para kapag nawala siya, pwede mo pang hanapin ang sarili mo sa ibang bagay na pwede ka pang maging masaya. Nagets nyo ba yun, guys? Nagets nyo yung logic ko? So, parang ano yan eh. Yan na nga yan eh. Yung ABS-CBN. Nawala siya, marami naghihimagsik. Diba? Maraming naghihimagsik. Kasi, libangan nga naman. Naintindihan ko kayo, guys eh. Pero may problema nga. Yun na nga, may problema. Kailangan lutasin ang problema, pag-usapan. So, pag-usapan na lang natin. Wag na natin ilabas na ganito, ganyan. Nagsasalita pa tayo ng kung ano-anong laban sa gobyerno, sa Pangulo. Hindi ginagawa na nga ng Pangulo yung lahat eh. Diba? Ang kailangan na lang natin, baguhin natin ang ating mindset as a part of masang Pilipino. Dapat maging dawan tayo, maging isa tayo. Kasi alam mo, ang hirap kasi, sa totoo lang yun ang mga nakikita ko eh. Yung inggit at yung pagiging utak talangka talaga ng ugali talaga natin yun. Hindi maalis eh. Sa totoo lang. Real talk to ah. So, yun eh. So, dapat, yun na nga eh. Sabi niyo magkaisa. Eh, paano tayo magkakaisa kung ganito? Diba? Meron na nga ipinatupad na batas. Diba? So, naging masaya tayo dahil naging patas ang batas. So, marami ang natuwa. Kasi, hindi lang, kumbaga, patas ng laban. Mayaman ka man o mahirap. Basta, pagdating sa batas pantay. So, ito lang ang ibig sabihin. So, yun guys. Humanap kayo ng ibang bagay na pwedeng pang magpasaya sa inyo. Huwag niyong hayaan ang sarili niyo na nakawin ng galit, paghihiganti, at sama ng loob. Palayain niyo ang sarili niyo sa ganyan. Okay lang magalit tayo. Normal lang sa atin yan kasi tao lang naman tayo eh. Pero, after that, tama na. Huwag na natin itanim sa dibdib natin. Kasi mabigat yan sa buhay, guys. Promise. Naranasan ko yan. Pero pinalaya ko ang sarili ko sa ganyan. Nagagalit ako. Pinapakita ko kung ano yung, kung ano yung ano ko. Pero never ako sa gobyerno. Promise. Kasi tinitingnan ko rin yung mga yung sitwasyon eh. Kung mayroon bang mali. Diba? So, dito nga sa sitwasyon yun ha, may problema. Kaya, napasara ang ABS-CBN. So, yun eh. Ito yung pinaka-main dyan eh. May problema kaya napasara ang ABS-CBN. And then, wala tayong alam. Lahat tayo. Wala tayong alam kung bakit napasara ang ABS-CBN. Yun ang nakakaalam lang yung may-ari. Yung nagpasara. Yung mga taong involved sa kasong yan. Sila ang mga nakakaalam at ang presidente. So tayo, labas tayo dun. Tayo, commentator lang tayo. Ayon sa nakikita natin, sa nababasa natin, sa mga copy-paste. Kaya tayo naghihimagsik. Yun pinaglalaban natin. Mapapansin mo ba, na iisa lang ang lumalabas ang mga sinasabi ng tao? Napapansin nyo? Kasi yun ang nakita nila. Yun ang nababasa nila. So, it means, hindi talaga natin alam kung ano yung real problem behind. Diba? So, yun lang guys, ang opinion ko. Kung may problema, pag-usapan nyo. Huwag yung kung ano-ano pang sasabihin na ganito, ganyan. Pati yung mga problema ng Pilipinas, inaano nyo.
ibang problema na yan eh. Yung problema nyo ang harapin nyo sa network nyo. Huwag nyo na isama yung problema ng ibang kasi mas magugulo eh. Lalong gugulo ang istorya. So kapag sinamahan mo ng isang problema, so tapusin mo na isang problema, and after that you have to baling dun sa isang problema. Ganun lang yun eh, di ba? Hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabayin at the same time kasi maguguluhan ka, di ba? So, palaging sinasabi ng tao na magkaisa. Sana magkaisa na lang, magdasal na. Yun na nga eh. Sana yun din ang wini-wish ko, promise. Bilang isang mamamayang Pilipino, yan din ang wini-wish ko. Promise. Na sana magkaisa na ang Pilipino, wala nang kaguluhan. Kasi mahirap mabuhay ng magulo ang mundo, guys. Sa totoo lang, ang hirap. Diba? So, tama na yun. Sana nga magkaisa na tayo eh. Yun eh. Yun talaga yung pinaka dyan eh, magandang solusyon. Maging tayo. Yeah, magkaisa tayo. Kasi yun ang wini-wish ng lahat. So ako ito na pagsasalita ko na ito, alam ko sa mga basher dyan. Remember basher, we are all basher. Lahat tayo ay basher. Diba? Once na nagsalita ka laban sa kapwa mo, basher ka. Kapag may nakita ka na sinabihan mo na ganito ganyan, idol mo yan eh. Idol ko yan. Bakit yung idol mo ganito ganyan? O bakit ikaw yung idol mo ganito ganyan? Ganito ganyan, ganyan ganyan. So lumalabas na pareho kayong basher. Basher mo siya, basher ka din niya. Yung lang yun eh. Tanggapin natin. And sa social media guys, yun lang. Kailangan alam natin yung limitasyon natin. Yun lang yung opinion ko So, nakialam na ako dito guys. Ito lang naman ay opinion ko bilang isang mamamayang Pilipino. So, wala naman akong ibig sabihin. Walang personal na ako na sinabi dito. So, sana sa akin lang, bahala kayo kung ano yung pagkakaintindi sa sinabi ko. Basta yun lang. Sa pagpapasara ng ABS-CBN, basic ito. May problema, kaya napasara. So, kung napasara, ayusin. Meron tayong batas. Diba? Parang yan eh. Parang, ito na naman tayo sa logika. Parang sa mag-asawa yan eh. Diba? Pag nagka-problema ang mag-asawa, nagkaroon ng third party, mag-aapila yung asawa kasi may anak sila. So, pupunta siya sa magdidemanda siya. Malakas ang loob niya kasi may laban siya. So, pupunta siya ngayon kay Rapi Tulfo, kaya magdidemanda siya. Kasi malakas ang loob niya, paglalaban niya yung karapatan niya. So, yun guys eh. Napasarang ABS-CBN. So, kung talagang walang problema, ipaglaban nyo. Ipaglaban nyo ang karapatan nyo para mabalik kayo sa ere. Kasi, sa totoo lang, ako nanonood din ako ng ABS-CBN. Promise. Nanonood din ako ng ABS-CBN, pero hindi nga ako ganun kapanatik na. Actually, andyan nga, nakikita ko nga eh. ABS-CBN, iba-iba, may GMA. So, yun na lang guys. Kung gusto nyo maibalik sa ere, pag-usapan na lang. Yung kagaya na yung mga nandyan sa loob ng network, yung mga naapektuhan yan, mag-usap-usap kayo, yung may-ari, na sana nga magkaayos na lahat, maging maayos na lahat kasi ang gulo nga eh, nag-aaway-away ang tao na, diba? Dapat nga tayo ay magkaisa, hindi naman tayo kailangan mag-away-away. So, diba? So, yun lang guys, sana maging maayos na lahat. And yun nga guys, ang last ko is sa mga tao na nai-stress na kasi wala silang napapanooran. So, for the meantime guys, habang nakasara yung paborito nyong channel, yung mga supporter ng ABS-CBN, ito lang masabi ko guys, for the meantime, hanapin nyo muna yung sarili nyo sa ibang bagay na maaari pang, na pwede pang magpasaya sa inyo. Don't, focus yourself sa ABS-CBN. So, pag bumalik na,
So, back to normal. Yun lang eh. Ganun lang ang buhay eh. We have to accept the reality. That is the, yan ang pinaka magandang maging matatag tayo. Tanggapin natin ang realidad. At magdasal tayo. Yan tatlong yan ang magpapatatag sa atin. Kapag tanggap mo ang realidad ng buhay, mas madali mo mauunawaan ang mga nangyayari sa paligid, sa mundo. Diba? Kapag tanggap mo ang realidad, mas mauunawaan mo ang sitwasyon. Ayun yun eh. So, yun lang guys. So wag na kayo so dyan, kasi ako napapagod na rin ako makipag debate. Actually rin ako, mahilig ako makipag-debate. Pero kung alam kong kasi yung mga sinasabi ko, batay naman dun sa mga So wala naman akong sinasabing hindi ako namin personal. Maliban na lang kung sinabihan mo ako pag mainit din ang ulo ko, isa rin tong gago. Bobo ka pala eh. Di pag wala ako sa mood, ibabalik ko yan sa'yo. Ikaw ang bobo. Gago ka. Ikaw ang gago. Ikaw ang bobo. Makitid utak mo. Di ka nakakaintindi yung sinasabi ko. Basahin mo yung ganito, ganyan. Bobo ka pala eh. Ikaw ang ganyan eh. Ikaw ang bobo. Ikaw ang magbasa. Hindi ka nakaintindi. Malinaw pa sa tubig. Ganito, ganyan din ako eh. So, pagdating nga sa ganyan, maging patas tayo. Handa tayo na makipagsabayan. Walang personalan, ganyan. Walang siraan ng puri. Yung iba kasi na commentator, pupunta dun sa ganito, ganyan, titingnan nila yung ikaw ganito, ganyan. Mayroon pa nga dun isa na nagko-comment eh. Nagtatalo sila ng ABS-CBN, tapos yung isa, maka Duterte. May nabasa ako nung na parang sinabihan niya pa, tingnan mo nga yung itsura mo, ganito, ganyan. Tingnan mo yung itsura mo, para kang mukha kang bakla, ganito, ganyan. Nag-away na sila ngayon. So, pamimersonal na yun. Labas na yun dun. Sa usapan nyo na ABS-CBN, iba yung personalan. Huwag nyo na isama yun, guys. Kasi hindi kasama yan sa paglutas ng problema ng ABS-CBN. Saka kayo na mga apektado, wala kayong alam. Ano bang alam nyo sa nangyayari sa ABS-CBN ang pinaglalaban nyo lang kasi dahil sa mga nababasa nyo, sa mga copy-paste? Yun lang. Wag nang sulsulan na ganito ganyan. Ayusin na lang yung problema. Intindihin baga natin yung problema. Napakalinaw naman, di ba? So, yun lang guys ang masasabi ko. Alam ko sa mga supporter dyan ng ABS-CBN. Ako rin po, isa rin ako sa nanonood sa ABS-CBN. Pero kung may mali po, wag po natin kumbaga wag natin spoil din. Kung may mali, mali eh. Hindi natin pwedeng itama ang mali kasi mali talaga yan eh. Diba? So, ang ipagdasal na lang natin na sana maging maayos na ang lahat at bumalik na sa dati ang lahat. Back to normal na, pwede tayo manood, ganito, ganyan. So, for the meantime, isasarado muna kasi nga may problema. So, bahala na muna sila kung ano ang maging resulta. Maghintay na lang tayo. Wag natin stressin ang sarili natin. Ayusin natin ang buhay natin. At ibali natin yung sarili natin sa ibang bagay na pwede pang magpasaya sa atin. Yun lang ang masasabi ko. So, ayun lang. So, wala na akong sasabihin. Yun lang. Opinion ko lang yun. Kasi kanya-kanya naman tayo may opinion eh. And remember, yung sinabi ko tungkol sa press freedom. Karapatan natin yun. Kaya walang sino man ang pwede. So, ayan guys. So, bye for now kasi may caller na ako. So, yun lang guys. Pray lang kayo. Tanggapin nyo yung realidad ng nangyayari. And syempre, magpakatatag kayo. Yan ang pinaka-sandatan para mapanatag ang loob nyo. Para maging mapayapang utak ang isip niyo. So, yun lang. Bye guys. So, yun lang guys. So, sana nga I wish na magkaisa na tayong lahat and maging we are the one. So, bilang isang mamamayang Pilipino, po ako. Proud ako na
isa akong Pilipino. Kahit na pagkakamalan ako sa ibang bansa, isa akong Indonesian. So, ayun guys. So, thanks for watching, and sa lahat ng basher or sa kung sino man ang kung ano man yung mga nasa sa loob nyo, you can say it, but in a good way. Or sabihin na natin na basta yun lang, wag tayo mamersonal. Wag tayo manirang puri. Lalo na kung sa social media, yun lang. Karapatan mo magsalita ng kung ano-ano. Pero kung alam mo may laban ka, lalo na kung totoo na ganito, na may ilalaban ka talaga, lalo na sa mga personal talaga na talagang face to face na ganito ganyan na, talagang actual na, kahit magmura ka, pwede. O sapakin mo siya, pwede. Yung ganun. Kasi alam mo may pinaglalaban ka. Pero kung hindi mo naman nakita, so, lalo na kung nasa social media tayo, wag ka maghimagsik. Kasi, wala kang alam, diba? So, wala kang alam. Ang alam mo lang, kasi, yan yung nakita mo ganyan O, diba? So, sa mga naka-public post po, so, lahat tayo may karapatan, guys. Ito lang masabi ko sa mga commentator. Wag po natin pigilan yung ibang commentator na mag-comment. So, I have a caller now. So, bye for now, guys. See you some other time. So, bye. So, yun lang. Good luck sa atin lahat.